Hindi po ito ligbos mga ka-dreamers. Alam niyo ba kung ano to? Sa Cebuano terminology, uhong. Ayan, yung uhong. Ito yung uhong. Yung malapad. Ito yung masarap kahit ihawin mo sa isugba. Lagyan mo lang ng konting asin. Pagkatapos mo hugasan, iganon mo lang sa baga. Tapos sausaw sa suka. Napakasarap nito mga ka-dreamers. Ito yung uhong sa amin dito sa Cebuano, sa Bisaya. Laki. Yan o. Sasabay po to siya sa ligbos. Pag pangalawang bugso ng ligbos, yan na. Yung uhong sasabay na. Ito yung malalaki. Ito yung matamis-tamis. Yung sabaw. Ito mga ka-dreamers, nag-harvest na naman kami ni Mama. Kakarating lang namin mula doon sa Barangay Balacan sa Luxembourg del Norte. Yan, bumaba kami dito sa aming munting sakahan dahil sa tapos na kami sa aming kamote crops plantation. Kaya dito na naman kami magkumpune. Pero ito yung sumalubong sa atin. Ulam kaagad. Napakasarap na ulam. Napakasarap na gulay. Blessings po yan mga ka-dreamers ang tawag dito. Di makikita nyo mga ka-dreamers yan. Hanggang dyan sa may puno na yan. At tiningnan ko kanina yung pinagkuhanan natin ng unang harvest. Marami na naman doon sa puno ng niyog. Ngayon titingnan natin mamaya kung ilang mapupuno ba natin yung batya natin sa pangatlong harvest natin ito. Hanap pa tayo ng ligbos. Pero may dala tayong bunot ng niyog na nag-aapoy, umuusok para panlaban sa lamok. Maraming lamok dito mga ka-dreamers. Kaya protect yourself before anything else. Bago tayo lumaban. Ito na. Aray ko. Ang usok. Pangatlong area pinuntahan natin. Ganyan lang siya sa pagitan ng puno ng nyug. Ito, pakadami pa Ayan. Kailangan natin mag-iingat. Yan pa Yan nagkalat lang siya. Dami. Sa kabila. Lagyan natin yung batya doon. Ayan. Siyempre, dalhin natin yung panlaban sa lamok. Para hindi tayo lamukin. Ikutan natin si Mama. Si Mama na naman yung laging katuwang ko rito mga ka-dreamers. Itong area na to mga ka-dreamers, bisulan po to ni Mama. Mga month of October mag-harvest po kami uli dito para may benta nang makabili tayo uli ng bigas. Pero si Mama nanghihinayang ibenta yung bisol kasi pwede natin i-stock ng 2 to 3 months. Ang sarap, lalong-lalo na pag ihanap mo sa karne. Dahil sa malayo tayo sa kabihasnan, di tayo makabili ng katol. Ito na lang, yung palaban natin sa lamok. At ayan na yung dahan-dahan natin na kukuwang ligbos at saka uhong. Naghanap ako ng mga nalaglag na niyog. Ayan, dahil magkukupra tayo yung mga nalagas na niyog dahil sa lakas ng hangin para may pambili tayo ng load. Pero ito pa rin yung nakita natin. Ayan! Ligbos pa rin! Yung mga ka-dreamers. Dahil sa alas 4 na kami nakarating ni Mama dito, pinuntahan ko kaagad tong area na tinutubuan na ligbos. Pero nagulat ako doon sa paligid ng aming bahay. Marami pa doon. Panghuli na natin kukunin yan. Unahin natin to. Dahil sabi ko nga, i-preserve natin to. Ibilad natin uli bukas. Ngayon, gagawin natin, hugasan natin ngayong gabi na to ng maayos. Tapos bukas, ibilad natin sa sikat at init ng araw. Ayan, punuin natin to. Punuin natin to batya na to. Kapag kinulang pa, kuha pa tayo ng batya. Malapit lang yung bahay. Ang dami! Ang dami na naman natin ligbos! Titingnan natin mamaya kung mapupuno ba natin yung batya. Ayan, ayan. Napakadami dito sa lugar namin, sa sakahan namin mga ka-dreamers. Ligbos. Hanggang first week ng October ito, dito sa area. Mga ka-dreamers, surprise! Ito na yung pangatlong harvest natin na ligbos. Dadalhin na natin sa bahay. Ayan. Sabi ko nga, preserve natin ulit ito. Gagawin natin ng paraan. Ang bigat, ilang kilo kaya to? Iyan, napuno mga ka-dreamers. Ang gagawin natin dito ngayon mga ka-dreamers, huhugasan natin isa-isa. Tapos patuyuin natin para maihanda bukas ng umaga. Ibilad natin sa sikat at init ng araw. Pero di pa kami tapos. Praise God! Meron na naman tayong panibagong ligbos. Ang sarap! Napuno. So, possible pag natuyo to, 3 garapon uli. Di kaya 2 kalahati
pag sumikapan natin. I-update ko kayo mga ka-dreamers kapag binilad natin doon sa mabatong lugar, doon mismo sa ilog, para makita ninyo yung proseso kung paano namin ibibilad itong ligbos ng may preserve. Kasi karamihan sa ating mga ordinaryong magsasaka, kapag sa sobrang dami na nito, tinatapon na. Sayang! Pwede na ba natin gawa ng paraan? Kaya maging mapanuri tayo nang hindi masayang yung biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. Yan. Dito na tayo mahalos mga ka-dreamers sa ating area. Tapag natin. Yan! Ayan na mga ka-dreamers. Yung ating haligbos. Sabi ko nga kakarating lang namin ni Mama dito sa aming munting sakahan mula sa Barangay Balacan Salug, Zamboanga del Norte. At ang patunay dito mga ka-dreamers, ayan. Dinala ko yung ating papaya dwarf nursery para ipunla natin dito sa tabi ng ilog. Ito yung first project ko sa mga sumusunod na araw. Sa tabi ng ilog natin ilalatag dito sa aming munting sakahan. At hindi lang yon, meron pa tayong kalabasa. Ayan, yung kalabasa dyan din natin ipunla sa tabi ng ilog ng mas malalaki yung bunga sa hinarap. Praise God! Ito na yung ating pangatlong harvest na ligbos. Pero alam niyo ba na dito lang sa paligid ng aming bahay meron din, ito pa, mag-harvest pa tayo. Eh si Ma'am, tinanggalan ko na ng dahonan nyo kasi napakadami. Ito pa, gabing-gabi na. Yan po mga ka-dreamers, yan. Paligid na to, tumubo dyan. So hanggang doon yan, paikot. Dito tumutubo talaga daw yung ligbos. Kauntaon sabi ni Mama, sako-sako nga daw nakukuha nila dito. Kaya lang nung time nila, sayang lang. Kasi yung time nila, hindi nila alam na pwede palang ibilad para mai-preserve yung ligbos, dried ligbos sa hinarap na magagamit natin panghalo sa iba't ibang klase ng gulay. Ayan, dadagdagan pa natin yan. Balik tayo mga ka-dreamers. Pare ko, sakit nun sa ating may-harvest na. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!